Warriors kinukonsider na ang big man sa buyout market. Pabor ang laban bukas kontra sa LA Clippers? Siniswerte nga naman. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Sa pagmamasid sa mga laban na maaaring makita nila sa NBA playoffs, tila handa na ang Warriors na isaalang-alang ang isang area na karaniwang hindi nila pinapansin. Bukas sila ngayon sa pagdagdag ng isang veteranong big man. Ang huling pagkakataon na dumagdag sila ng ganitong player para sa huling 2 buwan ng regular season ay noong 2019 nang sila ay nakumbinsi si Andrew Bogut na nasa punto na sa semi-retirement. Hindi siya naglaro ng malaking minuto, ngunit may mga pagkakataon na naglingkod siya sa mga iilang layunin ng team. Sa bawat isa sa mga top 5 teams sa West, sila ay may pag-aaring hindi bababa sa 7-footer. Nakikita na mahalaga para sa Warriors na kumuha. Kinakailangan nilang gawin ito hanggang sa February 22, una ng pwesto sa roster na naging bakante sa pamamagitan sa pag-trade kay point guard Corey Joseph noong nakaraang linggo at tila kontento na sila ngayon sa kanilang kasalukuyang mga guards at wings. Bilang isang second apron team, ang Golden State ay maaari lamang mag-sign ng isang taong may orihinal na kontrata na mas mababa sa $12.4 million. Narito ang mga iilang mga big man na kung saan ang kanilang mga sahod ay maaaring magkasya sa budget na kasalukuyang mga NBA free agent o maaaring maging free agent sa pamamagitan sa buyout. Una, si DeMarcus Cousins bilang NBA free agent. Naglaan sa kanyang panahon sa 2018-19 season sa Golden State, kilala ni Cousins ang sistema. Siya ay 33-year-old, mas bata kaysa kay Stephen Curry, Draymond Green at Klay Thompson. Siya ay may sukat na 6'10", 270 pounds at mayroon pa ring offensive skill, gaya sa ipinakita niya sa isang 30-point game 2 linggo na ang nakakaraan sa Taiwan. Ngunit ang kaliwang binti ni Boogie ay dumanas na ng mga operasyon upang ayusin ang isang ruptured Achilles tendon at torn ACL, kaya ang kanyang lack of mobility ay makakaapekto sa kanya na dumepensa sa paint. Ngunit kung titingnan, isang malaking bagay pa rin ang kanyang presensya kasama ang familiar na team. Pangalawa, si Andre Drummond na posibleng maging buyout candidate. Ang 2-time All-Star at 4-time NBA rebounding champion, si Drummond ay magiging attractive candidate. Bagaman hindi isang magaling na defender, ginagamit naman niya ng maayos ang kanyang 6'11", 279-pound na katawan upang maiwasan ang patuloy na pagsasamantala ng mga kalaban. Nagkaroon ng diskusyon tungkol sa pag-trade kay Drummond ilang linggo na ang nakalipas, ngunit nagpasya ang Bulls na huwag gumawa ng anumang malaking hakbang. Ang pangatlo ay si Robin Lopez na inaasahang magiging buyout. Ang former big man ng Stanford ay may sukat na 7'1", 280 pounds at handang maging pisikal. Siya rin ay ang uring masayahing tao na nagustuhan sa kanyang maraming former teammates sa team. Siya ay madaling maging angkop sa Golden State locker room. Si Rolo, na siyang inaasahang i-wave ng Kings, ay hindi naging isang konsistenteng rotation player mula pa noong 2022. Naglaro lamang siya ng 65 minutes para sa Bucks ngayong season bago siya na-trade noong nakaraang linggo. Siya ay isang 35-year-old na may malaking katawan na maaaring makipaglaban sa kanyang mga kapwa big man sa ilalim. At ito ang isang kulang sa Warriors ngayon, isang physical big man. Ang panglima ay si Otto Porter Jr. na siyang inaasahang buyout. Siya ay isang mahalagang miyembro ng 2022 championship squad ng Golden State. Pumirma sa isang 1-year contract sa veterans minimum, si Porter ay nag-produce sa pamamagitan sa pag-score habang nagbibigay din ng presensya sa paint. Inani niya ang 2-year contract sa Toronto. Siya ay naglalaro ng mas malaki kaysa sa kanyang sukat na 6'8", 230 pounds na katawan. Ngunit kailangan maging maingat ang Warriors sa paggamit kay Porter dahil ang kanyang kaliwang paa ay nangangailangan ng regular na pag-aalaga at pahinga. Na-miss niya ang 19 games sa regular season at 3 pa sa postseason. Kayo mga kaibigan, sino sa tingin niyo ang kukunin ng Warriors? Speaking of Golden State,
ang Los Angeles Clippers ay mayroong isang natitirang laro laban kay Stephen Curry at sa Golden State Warriors bago ang NBA All-Star break, ngunit kailangan nilang laruin ito nang wala si Kawhi Leonard. Ang star ng Clippers ay inaasahang ruled out sa paparating na laro laban sa Warriors dahil sa isang left adductor strain. Ayon sa pahayag ng team ngayong araw, ito ang unang pagkakataon na idinagdag si Kawhi Leonard sa injury report ng Clippers na may kinalaman sa kaliwang adductor strain. Naglaro si Leonard ng 21 consecutive games para sa Clippers mula nang bumalik siya sa hip injury na kanyang nakuha noong mid-December. Maliban sa anumang mga pagbabago sa huling sandali, ang pagkawala ni Leonard sa paparating na laban ay magiging ang kanyang panglimang pagkawala ngayong season. Naglaro si Kawhi Leonard ng 30 minutes sa pagkatalo ng Clippers sa kanilang tahanan laban sa Minnesota Timberwolves noong Martes ng umaga. Walang anumang palatandaan sa anumang injury at walang binanggit na anumang injury mula sa kanya o sa head coach na si Tyronn Lue sa kanilang post-game press conferences. Ang laro sa Huwebes ay ang huling laro ng Clippers bago ang All-Star break. Kinilala sina Leonard at ang kanyang kakampi na si Paul George bilang mga All-Star at inaasahang pareho silang maglalaro sa Indianapolis para sa All-Star Weekend. Ngunit tila nasa panganib ito sa ngayon. Sa pagdating ni James Harden sa isang trade mula sa Philadelphia 76ers noong October, nakitang ginamit si Leonard sa 26.1% rate ngayong season. Kung mananatili ito ay magiging pinakamababang paggamit sa rate niya mula noong 2015-16 season, ang pangalawang huling season niya kasama ang San Antonio Spurs. Naniniwala ako na ang pagkakuha kay James ay talagang ang nagpabago. Ito ay ang tumulong kay Kawhi na makuha ang bola sa kanyang mga spot na hanap para umiskor sa bola. Si Paul George din, catch and shoot na naglalaro mula sa mga closeouts at catch and shoot sa tres. Si James ay ang nag-aalis sa maraming presyon kay PG at Kawhi pagdating sa paggawa sa mga plays at pagkakaroon ng isang traditional na point guard, sabi ni head coach Tyronn Lue. Kinuha namin si Russ noong huling nakaraang taon na tumulong din sa amin sa area na ito. Pero sa pagkuha lamang namin kay James at sa paraan kung paano niya maaaring ipinasa ang bola, sa paraan kung paano niya maaaring basahin ang mga sitwasyon sa pick-up roll, ito ay naging malaking tulong sa amin. Ito ay naging fantastic para sa mga taong ito. Hindi sila nagkaroon ng mataas na paggamit sa rate, tulad sa sinabi. Hindi sila nagkaroon ng maraming pag-usok na magiging dahilan sa pagkasira sa kanilang katawan, kaya't sila ay nakapaglaro sa maraming laro at naglaro sa back-to-backs, at ang lahat ng mga bagay na kanilang nagawa ngayong taon ay dahil sa ginawa naming ito. Ngayong season, si Kawhi Leonard ay mayroong average na 24.1 points, 6.2 rebounds, 3.7 assists at 1.7 steals bawat laro sa 52.7% shooting mula sa field na may 45.3% mula sa tres at 89.1% mula sa free throw line. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.